Sabi ni Sara Duterte, talagang yung kanyang tatay, si Digong daw, numipis, nangayayat, pero okay lang daw sa kanya yon. O di ba? Ang masyadong nag-aalala si Harry Roque kasi ginagamit niya din sa politika niya. Yung kapamilya nga, si Pulong, si Elizabeth Semirman na dating asawa, at saka si Sara Duterte na anak, hindi nag-aalala. Ang masyadong nag-aalala, yung hindi man kapamilya, si Atty. Harry Roque, nagbanta pa, kapag namatayan niya, umanda ka, Junior. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas, Bicolano vlogger, broadcast journalist from Albay. Pag-usapan natin muli mga kababayan si Sara Duterte kasi lumarga na naman pala. July 5 pa, lumipad na naman outside of PAR, Philippine Area of Responsibility. Kinarir na niya mga kababayan yung pamamasyal at pagsweldo sa ating gobyerno na walang ginagawa para sa bayan. Lumipad papuntang dahig. At ang sabi, mag-attend pa siya mga kababayan ng mga rallies, trip around the world na ngayon. Si Sara Duterte na sumusweldo sa ating taxes na walang ginagawang matino. Di ba? At sabay pa interview sa kanyang mga supporters na vlogger sa dahig. Then siyempre, hindi mawawala yung banat sa ating Pangulo. Di ba? Yan si Sara Duterte, mga kababayan. Sabi dyan, BP Sara kay PBBM, kayo namumulitika. Dumidepensa lang kami. Talagang lahat baliktad yung sinasabi ni Sara po. But anyway, before nating pag-usapan, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel. And hit the notification bell. Like and share na rin po nitong ating video. And before natin pag-usapan ang issue sa politika ni Sara, dito muna tayo mga kababayan sa Joke Time portion. Padala ni Joey Habab. Nag-uusap si Pedro at saka si Juan. Tanong ni Pedro kay Juan, ano niya yung pagkakaiba ng biology sa sociology? Sagot ni Juan, pag kamukha niya ng tatay yung sanggol, biology yun. Ano naman niya yung sociology. Pag kamukha niya ng kapitbahay yung sanggol, sociology yun. Kasi niya, pag kamukha ng kapitbahay, ang ibig sabihin, nadali ng social life. Kaso social life mga kababayan, nadali ng ng neighborhood. Diba? Tawag pala nun, tawag pala doon, sociology. Tama naman po. Ayos man. Anyway, matik na po. 200 pesos, padala na lang ng GCash number po ninyo. Kasali ka na rin sa ating monthly draw. Pag nabunot sa monthly draw yung pangalan mo, 5,000 pesos. Pag hindi nabunot, qualified ka pa rin sa grand draw. Sa December po, 10,000 pesos na. Magpadala lang po kayo ng mga interest ninyo sa Joke Time natin, Joke Time portion. Basta maiksi lang po, huwag masyadong mahaba ang kwento. Mga 3-liners lang po. At saka, basta hindi bastos at hindi nakakadiri yung kwento. At syempre, dapat nakakatawa po, hindi corny. So, balik na tayo dito sa ating kwento. Kasi sabi ni Sara Duterte, talagang yung kanyang tatay, si Digong daw, numipis, nangayayat, pero okay lang daw sa kanya yon. O di ba? Ang masyadong nag-aalala si Harry Roque kasi ginagamit niya din sa politika niya. Yung kapamilya nga, si Pulong, si Elizabeth Semirman na dating asawa, at saka si Sara Duterte na anak, hindi nag-aalala. Ang masyadong nag-aalala, yung hindi man kapamilya, si Atty. Harry Roque, nagbanta pa, kapag namatayan niya, umanda ka, Junior.
Anong kinalaman ng pangangayayat ni Digong ng ating Pangulong Bongbong Marcos? Kung ayaw niyang kumain ng mga pagkain doon, problema na niya yun. Di ba? Matanda na siya. Alam na niya yung mali at tama para sa kanyang kalusugan. Katawan niya yun. Kung ayaw niyang kumain, di wag. Di ba? Nangayayat siya, di problema niya yun. Hindi siya makapag-adjust daw sa buhay doon. Kaya numipis. Butot balat na lang, sabi nga natin mga kababayan, mapalad siya kasi umabot siya sa 80 anyos at naranasan niya yung sarap ng buhay. 13 yung girlfriend po. Talo pa si Dr. Jose Rizal, siyam lang kay Dr. Jose Rizal at 33 anyos na firing squad si Dr. Jose Rizal. Siya buhay na buhay at walang firing squad sa ICC. So walang baseless po ang mga pinagdadaldal ni Attorney Harry Roque. Tapos gustong gatungan yung mga mamamayang Filipino na magalit sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Magalit kayo sa sarili ninyo. Kasi ito, mga kasalanan ninyong ginawa. Consequences of the crimes you have committed. Ganon lang. Tulad ni Harry Roque, bakit ba puganti ka? Kasi may nagawa kang kasalanan. Nagtatago ka dyan sa Europe. Harapin mo na kaya ang kaso dito sa Pilipinas. So ito mga kababayan, Sara Duterte back in The Hague as ICC grants more visiting days for Daddy Digong. Gusto daw niya na i-maximize yung visiting days granted for her father. So sabi dito sa balita, si Sara ay dumating doon July 5 pa pala at babalik dito sa ating bansa July 23. Sarap ng buhay po ni Sara Duterte, di ba? Unbothered. Sabi naman ng ating Pangulong Bongbong Marcos, kung hindi ka niya makatulong sa lahat na ito, hindi naman actually si Sara Duterte yung tinutumbok ng ating Pangulo, kundi sa lahat ng mga nasa gobyerno, lalo mga cabinet secretaries. Si Sara naging cabinet secretary din, DepEd secretary, kaya lang hindi nakatagal, nag-resign na lang. Sabi ng ating Pangulo, kung ayaw mo anyang tumulong sa ating bansa, referring to the cabinet secretaries, just get out of our way. Umalis ka na lang anya, gawin mo yung gusto mo. Pero ayaan mo anya kami, nagawin din namin yung aming trabaho. Sabi ni Sara, minamaximize namin yung grant ng detention unit na 4 times a week pwede bumisita. Meanwhile, kinonfirm ni Sara Duterte na talagang pumayat sa loob ng detention ang kanyang tatay. Pero sabi niya, mas okay niya ito, leaner physique. Her father, current leaner physique. Yun naman pala. Masuki daw na payat. Butot balat na yung kanyang tatay. Sabi yan ng kanyang nanay na si Elizabeth Semerman. Pangiti-ngiti pa nga po si Elizabeth Semerman habang kinikwento ang kalagayan ng kanyang dating asawa. So ang masyadong nag-aalala mga kababayan na tingin natin drama man lang ni Harry Roque, ginagamit sa politika, pamumulitika niya, at nanakot pa, nagbanta na pag namatayan niya yung dating Pangulo si Tatay Digong, manda ka niya Junior. Grabe itong si Harry Roque. Yung mismong asawa si Semerman, Elizabeth Semerman, pangiti-ngiti. Interview ng isang vlogger po na nakabase doon sa Europe. Any meds. It's okay, yeah, no? It's healthy. Parang tingin ko he's healthy, but as an old man, You never know. yeah. Tulad mahina na maglakad, you know. Yun na. But how is he with the weather, ma'am, lately? Kasi sobrang init ng weather lately. No, I told him, sabi ko, malamig. Sabi na mainit naman. Sabi ko, malamig pa rin para sa akin. Kita ninyo? Nakatawa pa. Pero si Harry Roque po, sobra ka-uwi po, si Harry Roque. Ayan mga kababayan, si Harry Roque sa kanyang pagbabanta. Para ng mga Marcoses, dahil pinakulong nila si Tatay Digong, magtatagumpay sila sa kanilang kagustuhan na manatili sa pwesto forever. Marcos Part 2, Marcos forever. Pero hoy, Junior, sa tingin mo kung may mangyari kay Tatay Digong sa Dahe, dahil sa ginawa mong pangingid na papapunta sa kanya, magtatagal pa kayo?
magdasal ka Dasal ko. na tumaba muli si Tatay Digong dahil pag siya'y patuloy na pumayat at may mangyari sa kanya, tapos na ang inyong pamilya. Kung nung una, kayo'y nakapunta pa ng Hawaii, baka hindi na kayo makaalis ng Pilipinas at magharumintado na ang Pilipino. Hindi ko sinasabi na gawin yan ang ating mga kapwa Pilipino. Pero hindi po imposible yan. Nakapatuhin na kayo ng mga taong bayan pag may nangyari kay Tatay Digong dito sa dahig. Di ba? Masyadong OA. Pero si Elizabeth Semerman, mga kababayan, pangiti-ngiti, okay niya siya. Kaya lang, siyempre, matanda na, mahina na. Ginagamit lang ni Atty. Harry Roque sa politika. Si Sara Duterte, ganun din. Mas okay na niya yung current physique, yung pagpayat ng aking tatay. Pero si Harry Roque advance mag-isip, ang sinasabi na niya yung kamatayan ni Digong. Gustong mangyari niya pag namatay daw. Kumanda, mga kababayan, yung ating Pangulo. Pinagbabantaan yung ating Pangulo. Grabe na kasi ang stress ni Harry Roque. O, tingnan ninyo ang pagmumuka. Na wala ng problema sa inyo sa pamamagitan ng pagkikidnap nyo papunta ng dahig si Tatay Digong, pag minangyari, pangungot yan sa inyong lahat at sa mga henerasyon na darating ng Marcos. Hindi kayo patatawarin ng sambayan ng Pilipino. Tandaan nyo yan. Mag-aral ka ng kasaysayan. Paano naging katapusan ni Muammar Gaddafi sa Libya? Hindi malayo. Ganyan din ang gagawin sa inyo. Hahatawin kayo ng taong bayan sa galit pag minangyari kay Tatay Digong. Kahit saan pa kayo magtago, may Pilipinong magagalit sa inyo at hahataw sa inyo. Galit na galit? Gusto nagmanakit? Diba? Masyado OA si Atty. Harry Roque. Yung asawa ngang dati, relax lang si Elizabeth Semerman. May pangiti-ngiti pa. Si Sara Duterte unbothered. Yan o, sabi ni Sara, sobrang payat niya. Hindi niyo pa siya nakita ganito kapayat. Yung kanyang braso ay kalahati lang ng braso ko. But para sa akin lang, he looks good na payat siya kaysa yung malaki ang tiyan at unhealthy tingnan at mukhang nakakatakot sa kanyang heart. I like him this way, medyo slim. The Vice President attributed her father's weight loss to his lack of appetite. Yung pagpayat niya ay hindi niya kagustuhan. Hindi nagustuhan kasi yung siyempre, nag-adjust pa siya yung klase ng pagkain. At siyempre, siguro, naisip niya na ito niya yung consequences ng aking mga kagagawan. At yung wish ko, natupad na. Lahat sa kanya kasi hamon at pagyayabang. Namon niya yung ICC. Kaya yun ang nangyari sa kanya. Winish niya, pumunta na niya kayo rito. Sabi niya sa ICC, ayun, pinadala nga mga kababayan yung Interpol. Di ba? Sabi ni Digong, ngayon na niya, baka niya hindi na ninyo ako maimbestigahan. Mamatay na ako. Yan para constant reminder sa mga supporters ni Digong. Yung former president ba ay willing na mag-cooperate sa investigation sa ICC? Kaugnay dito? ICC, ma'am. I'm asking the ICC to hurry up, and if possible, they can come here and start the investigation tomorrow. This issue has been left hanging for so many years. Matagal, ma'am, baka mamatay na ako, hindi na nila ako maimbestiga. So I'm asking the ICC through you na magpunta na sila dito bukas, umpisahan na nilang investigation. And if I am found guilty, I will go to prison and rot there for all time. Malinaw po. Very willing si Digong na mabulok sa kulungan. Pagkatapos, yung mga supporters niya tulad ni Atty. Harry Roque, unwilling. Yung mismong tao willing. Pagkatapos kayo, supporter lang kayo, unwilling kayo. Sabi nga ni Digong, umuwi na kayo. Pabayaan na ninyo siya kasi matanda na siya. Yan ang abili ni Digong sa kanyang anak na si Pulong. Kalimutan na daw ninyo siya kasi matanda na siya.
Hindi ba kayo makaintindi, Atty. Harry Roque? Si Sara nga po, nagustuhan yung pangangayayat ng kanyang tatay. Ayos niya. Maganda niya ito sa kanyang puso. O ano? Bakit kayo ganyan? Yan o, sabi rito. Dahil talaga yon sa loss of appetite, dahil sa mga pangyayari. And siguro kasi hindi traditional Filipino food. Yung mga pagkain nakasanayan niya, hindi yon ang mayroon dito. So sabi dito sa balita ng ABS-CBN, the Vice President returned to the Netherlands in late May to celebrate her birthday with her parents before she traveled to The Hague just weeks before President Ferdinand Marcos Jr.'s Fourth State of the Nation address. No so na for me kasi confirmed na ang Korea natin na Filipino gathering, she said when asked if she would attend the President's annual report to Congress. So, ibig sabihin, from The Hague, pupunta pa siya ng South Korea para sa Maisog rally. O, kita ninyo? Iikot po sa buong mundo. Galing siyang Malaysia, tapos Australia. Ngayon, bumalik sa Pilipinas. 1 week lang, larga naman. Papuntang The Hague. 2 weeks siya doon. Tapos, pupuntang South Korea. Iikutin po yung buong mundo. So, sumusweldo siya from the taxes of the Filipino people na ang ginagawa niya, maglakwat siya sa buong mundo. Pagkatapos, ang hanapan ng trabaho, yung ating Pangulong Bongbong Marcos, pagbalik. May ganon, mga kababayan. Ito si Sara Duterte. Siguro tumingin siya sa salamin, no? Pag sinasabi niya yung stop na ang pamumulitika kasi sila yung namumulitika. Ginagawa lang namin lahat ay sumasagot kami, di ba? Okay, ikaw isang biktima. Binabaligtad talaga niya yung mga gawain nila. Sumasagot lang daw siya. Siya itong papresko ng papresko at banat ng banat. Sa ating Pangulong Bongbong Marcos na sumsum sa trabaho. Pagkatapos ngayon, binabaliktad na naman niya. Sila yung pinopolitika. Versus kayo namumulitika. Nasa kampanya pa lang noon. Kapag Pangulo, Vice Presidente ka, yung tatay mo, walang tigil sa pagbanat sa ating Pangulong Bongbong na may adik tayong tumatakbong pagkapangulo. Di ba? Yung ating Pangulo, hindi nga nagsasalita. Tapos ngayon, banat siya nagbanat. Binabaliktad na naman yung ating Pangulo. Yung ating Pangulo na, yung namumulitika. Dahil you are known to be an ally and a very close lawyer of President Duterte. So, wala naman kami ginagawang atake. Sa amin lahat ay sagot at depensa. So, sila ang tumigil. At sila yung nasa administrasyon, sila yung tumigil, at sila yung tumutok sa kung ano yung dapat na ibigay para sa taong bayan. Ito yung mga reaction sa kanyang statements. Ang mga netizen, sabi ni Jeffrey Boton, biktima ng sariling pagkagahaman kasi gusto umupo agad. Nagbumirang sa kanila yung plano nila. Yun, napunta ang tatay niya sa ICC. Kasi atat na atat ipaupo ang anak, sising alipin. Sabi ni Carmina Santos, Sayad, tumigil ka na. Sabi ni Agnes Del Valle Mira, sahod-sahod, no? Work. Kapal, no? Sabi ni Jing Gilboy tama naman po ang presidente, trabaho na po kayo at tigilan nyo na po. Yan na travel nyo, just work and serve your countrymen. Sabi ni Marlene Argel Vicente, naku ha, from your own words, Inday, Sara, sa inyo ay lahat mga sagot lang, really? Sabi ni Osaki Yolanda, work na day. Sabi ni Fatima Dakayan, talaga lang, naiya naman kami. Sabi ni Andy's Vlog, dali na yan sa mental. Sabi ni Jimmy Arbois Mahilom, magpa-impeach ka na. Sabi ni Patrick Martin Peralta, sarap ng buhay ng BP. Sabi ni Alejandro Casiano, ma'am, biktima ka o ikaw po ang nang bibiktima? Lahat galit po ang mga reactions. Sabi po ni Criselda Ortiz, Dris, sayang pinapasahod sa'yo.
Sheila Manuel, hindi na to napagod sa salita. Sabi ni Tita Cristel, taong bayan ang biktima, tax ng taong bayan binabayad sa sweldo nyo, pati confidential funds na hindi maipaliwanag kung saan kanino napunta. Sabi ni Dilan, magtrabaho ka naman hoy. Sabi ni Olin Di Pedro, ma'am magtrabaho ka naman kasi nasahod ka. Need kang mag-ambagi para sa bayan. Sabi ni Edgar Colliantes, akala nyo magaling kayo? Iiyak ka rin. Sabi ni Miko Miki, congratulations ICC. Sabi ni Sonia Miliano Kirimit, ambot sa imo Inday Lustay. Sabi ni Robby Reyes, kayo ang sinasagot, hindi ang Pangulo. Sabi ni Jojo Abiria Lastimado, tatay mo nag-umpisa. Naalala nyo, rally sa Tagum City, tapos naglabas pa kayo ng video na si BBM. Nagsasabo namin nyo ginagawang katarantaduhan. Pinatulan ba kayo? Baga ka o dagway oy, day abini mo, nalipay ming mga Bisaya sa imong ginabuhat. Dili oy, gika ilaw, hinoon kan naming mga Bisaya. Tinood ka na po'y nalipay mga Bisaya sa imo, pero katong Bisaya mga dili naguna-una. Gamay ra naman to sila, ay daganjay mga taga Davao City, pero wala sa 1/4 oy. Sa mga Bisaya, maghilom ka, ayaw og pabiktim, kay dili man mi mga tonto. O di ba? Pati mga Bisaya galit. Nakikita po kasi kung sino yung nagtatrabaho at gumagawa ng maayos para sa paglilingkod sa ating mga mamamayang Filipino. At saka sino yung namumulitika, walang ginawa kundi ang magpa-interview, manira. O diba? Alam na alam ng ating mga mamamayang Filipino kung sino ang matino ang pag-iisip. Sabi ni Randy Mendoza, napakawalang iya, hindi na natanatablan ang kapal na. Sabi ni Lan Manubay, sa lahat ng vice, ito ang pinakawa, walang kakwinta-kwinta. Sabi ni Chanda, kayo po maingay, timing admin, di kayo pinapatulan, puro kayo dakdak, admin di niyo nakikita nagtatrabaho. Sabi ni Walter Bispiras, siya lang ang vice president na walang ginawa kundi manggulo. Ni wala man lang tinatrabaho pero nagsasahod, easy money lang kasi. Ang gusto, mga yan, dapat hindi ka na lang sana nag-BP. Kung ganyan lang ang ginagawa mo, nakakaya sa buong mundo. Nagsasahod ng walang ginagawa. Sabi ni Laura Dilaw H, hawa-hawa na mga DDE, Sara Roque, Robin Bato. Sabi ni Elisardo Lisama, hoy, umuwi ka na, magtrabaho ka. Sayang pasildo sa'yo. Sabi ni Gerald Salvador, tanga lang maniwala sa'yo. Sabi ni Doyet Sanchez, mas bagay kay Sara walang posisyon sa gobyerno at nang makita natin kung anong tunay na ugali mayroon ito sa kulungan. Sabi ni Omar Rimulacio Sakaya, nasaktan ang ego ni Inday nang magpayag si Junior na wag mamulitika, magtrabaho na lang. Ani Inday, dumidepensa lang daw siya sa pag-atake sa kanya. Sa pagkakatanda ko, sila yung nauna na nanawagan na umatras ng suporta ang militar kay Junior, insert kudita. Sila rin ang nagpakalat na bangag si Junior sa isang rally sa Cebu at sinundan pa ito ng pagpapasabog ng isang fake video na nagkukukin daw si Junior at hindi ba isang gabi ay sinumpong ng tililing si Inday at pinagbantang ipapapatay si Junior at asawa nito. Dagdag pa rito ang pakikipagsabwatan nila kay Gloria Arroyo na maagaw ang pamunuan ng Kongreso. Para ano, kapag hawak na nila ang HOR o Kongreso sa kanila i-impeach si Junior. Kaso na-checkmate si Gloria at ito'y natanggal sa pamunuan. Sorry, lahat ng attempt niyo palpak. Correct. Tandang-tanda ng mga tao kung sino ang may maitim na plano. Di ba? At kung sino ang namumulitika at gahaman sa poder. Sabi ni Aliado Salas Reno, namumulitika wala ngang lumalabas galing sa bibig ni PBBM. Ikaw lang lagi puro ka na niga. Maririnig mula sa'yo
si BP Leni dati liitimong bitaw na lahat na bitaw na salita ng tatay mo, hindi si nagbibigay ng negative comment. Puro lang sa trabaho, ikaw puro batikos, wala ka namang nagawa, puro travel pa. Sabi ni Mark Obarde Camarao, parang baliktad Sabi ni Judith Laxi Nima, krong-krong. Sabi ni Soba Espinosa Bongbong, parang baliktad yata si Lustay. Kahit di na mamuliti kasi PBBM, okay lang. Mahal siya ng taong bayan. Dahil bayan ang inuuna kaysa kagaya mo puro rally events sa labas pa ng bansa para ipagkalat ang pambabatikos mo sa pamalaan. Masyado kang magastos. Sabi ni Josie Martinez Esguera, Saltik, tumigil ka na. Kayo ang nagsimula at hindi kayo tumigil na mapalitan mo si PBBM. Kung si Leni papalit, okay. Pero kung ikaw, wag na. Pag napapanood mga sagot mo sa interview, mga press-con mo, OMG. Ito yung ating Pangulo, trabaho ng trabaho. Ito yung kahapon. Mas abot ka yung internet, mas maraming Pilipino ang konektado. Pinangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang paglulunsad ng National Fiber Backbone Phases 2 and 3 sa Palo Leyte bilang hakbang para dalhin ang mas mabilis at maasahang internet sa lahat ng Pilipino, lalo na sa mga malalayong lugar. Tinatayang 1,800 kilometers ng fiber optic cable ang inilatag para makonekta ang 600 government office at matulungan ang halos 17 milyong Pilipino para sa mas epektibong pag-aaral, trabaho at komunikasyon. Yan ang ating Pangulo. Sige lang trabaho. Yan ano to? Ganon pa rin. Free Wi-Fi naman. Inilunsad ng Pangulong Marcos ang free public Wi-Fi site sa MacArthur Landing Memorial National Park kung saan personal niyang naranasan kasama ang mga estudyante ang mabilis at maasahang koneksyon mula sa Department of Information and Communication Technology. Nagsagawa rin ang Pangulo ng speed test at nakipag-ugnayan sa mga beneficiaryo mula Luzon, Visayas at Mindanao bilang bahagi sa pagsusumikap ng pamalaang palawakin ang dekalidad na internet access sa buong bansa. Yan ang presidente. Di ba? Kasama si Martin Romualdez na pinagsisilusan ni Sara na baka maging susunod na Pangulo. Tuwang-tuwa yung mga mamamayan. Free Wi-Fi for all. Si Sara, anong ginagawa? Nandun sa dahig, habang kumukubra ng sweldo niya bilang Vice Presidente, na wala pong ginagawa para sa bayan, kundi para lahat sa kanyang sarili. Lahat pang sarili lang. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Lanco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo. Mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, iGlow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa ating anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman yung aming Firmax Firming and Lifting Cream. Bago na yung packaging na. Napakaganda. Para po sa mga mga pains at paninigas ng kaso-kasoan, Firmax po.
Po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer... Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. I Am Amazing Pure Organic Barley Powdered Drink Mix from Australia. Endorsed by actress Maritone Fernandez, cancer survivor po siya. Ang mga health benefits niya po, boost immunity, improves digestion, enhances energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. For your inquiries and orders, dumiretso na lang kayo sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. Sa mga mahilig naman po sa mga imported bags and wallets, kontakin na lang po ninyo si Ma'am Eileen Rosales, Eileen Closet po, nakabase siya sa Amerika. Ayan po si Ma'am Eileen Rosales. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.